Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 51. Rango 8 Movement Technique. Bahagyang nagulat si Yezuan. Tila may kaunting kakayahan si Zhang Ziang, ngunit nakatayo pa rin siya sa kanyang orihinal na posisyon. Ang kanyang kaharian ay kapareho ng kay Zhang Ziang. Kahit na ang huli ay may rank 8 movement technique, mayroon siyang 100 Beasts bloodline. Ito ay sapat na upang mabawi ang pagkakaiba sa martial arts. Agad na lumitaw si Zhang Ziang sa harap ni Yezuan at sinaksak ang kanyang espada patungo sa lalamunan ni Yezuan. Bagamat ang mga alituntunin ng kompetisyon ay nakasaad na ang taong bumagsak sa lupa ng 3 beses ay matatalo, hanggat kaya niyang talunin si Yezuan sa isang welga, ito ang kanyang panalo. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Yezuan. Napatingin siya sa mahabang espada at biglang pinagsalikop ang mga kamay. Magkadikit ang dalawang palad at mahigpit na ikinulong ang mahabang espada. Nagulat si Zhang Ziang. Napagtanto niya na hindi na niya matusok pa ang espada, ni hindi niya ito mabunot. Anong klaseng lakas ito? Habang siya ay gulat na gulat, isang malaking paa ang biglang sumipa sa kanyang tiyan at pinalipad siya. Si Zhang Ziang ay lumipad palabas ng paalang. Hindi man lang niya dala ang mahabang espada niya. Bumagsak ang buong katawan niya sa lupa at gumulong ng ilang beses. Isang beses siyang nahulog sa lupa. Bahagyang nagulat si Lian Yuan na nasa gilid at malakas na sinabi. Hindi makapaniwala si Zhang Lai na ang anak na ipinagmamalaki niya ay pinalipad sa isang sipa. Kung hindi niya anak si Zhang Ziang, iisipin niyang isa itong gawa. Si Zhu Hai, na orihinal na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay medyo na-relax matapos makita ang eksenang ito. Papatayin kita. Pinatatag ni Zhang Ziang ang kanyang katawan at umakyat mula sa lupa. Agad siyang sumugod kay Yezuan. Rank 8 Martial Art, Tiger Dragon Feast. Ang mga disipulo ng malalaking sekta ay may kani-kanyang benepisyo. Gayunpaman, hindi rin ako pushover. Si Yezuan ay hindi natakot. Pagkatapos ng isang hakbang pasulong, sinalubong niya ng suntok ang pag-atake ni Zhang Ziang. Rank 7 Martial Art, Frost Feast. Boom! Ang mga shockwaves ay gumulong at ang alikabok ay lumipad kung saan-saan. Pantay-pantay ang tugma nilang dalawa. Gayunpaman, ito ay dahil naging maluwag si Yezuan. Ang kanyang suntok ay maaaring tumugma sa isang grade 7 martial technique na ginagamit ng isang mid-8th grade martialist, kaya naging madali pa rin siya kay Zhang Ziang. Ito ay dahil ang layunin ng sparring session na ito ay hindi upang patayin ang kalaban, ngunit upang talunin ang kalaban. Scram! Biglang inabot ng kabilang kamay ni Yezuan at sinampal ang mukha ni Zhang Ziang. Ang mukha ni Zhang Ziang ay tumama sa epekto at siya ay pinalipad muli. Flop! Ang ikalawang pagkahulog. Nagulat na naman ang lahat. Napakalakas ng suntok ni Zhang Ziang. Kung tinamaan nito si Zhang Lai o Lian Yuan, ang dalawang martial artist na ito sa 9th rank of the martial path, sila ay malubhang nasugatan. Ngunit nagawa ito ni Yezuan ng maaga. Anong klaseng lakas ito? Pangalawang beses na yan. May isa pa. Sa wakas ay nagpakita ng ngiti si Zhu Hai. 2 beses pinadala ni Yezuan si Zhang Ziang. Hanggat ginawa niya ito muli, hindi niya kailangang magbayad ng ganoong kalaking halaga. Imposible, paano nagkaroon ng ganitong lakas ang brat na ito? Hindi ako naniniwala. Nababalot ng alikabok ang mukha ni Zhang Ziang. Umungol siya sa kanyang puso nang bumangon siya sa lupa at muling sumugod. Gayunpaman, pinalipad pa rin siya ni Yezuan ng may malupit na puwersa. Boom! Ang buong katawan ni Zhang Ziang ay bumagsak sa dingding na muntik nang bumagsak. Hanggat siya ay nahulog sa oras na ito, ang laban na ito ay maituturing na isang pagkatalo. Hindi ako mahuhulog. Hanggat mayroon akong 500 milyon, maaabot ko ang 9th rank ng martial path sa maikling panahon at maging nangungunang disipulo ng Sky Splitting sect. Nakahawak si Zhang Ziang. Noong una ay inakala niya na umaasa si Yezuan sa mga table toss para maabot ang ika-9 na rango, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas siya. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang sumulpot sa kanyang tagiliran at sinampal siya. Flop! Bumagsak si Zhang Ziang sa lupa. Tapos na ang laban. Oo,
Sa sandaling si Zhang Ziang ay bumagsak sa lupa, si Zhu Qingqing, na nasa likod ni Zhu Hai, ay tumalon din at napabulalas. Para naman sa mayor ng City of Gold, ang mukha ni Zhang Lai ay nakasubsob na sa ilalim. Naisip niya sa kanyang sarili, natalo ng brat na ito si Xiangyir ng ganoon kadali. Siya ba talaga ang disipulo ng deputy sect leader ng Sky Splitting Sect? Bakit hindi gumawa ng anumang balita ang Sky Splitting Sect tungkol sa napakalaking bagay? Panipi, may mga pagdududa pa rin siya. Gayunpaman, si Yezuan ay si Lian Yuan, ang dating guro ng Sky Splitting Sect, bilang kanyang patunay. Higit pa rito, siya ay napakalakas. Sa gayong talento, kahit ang sect leader ng Sky Splitting Sect ay matutukso. City Lord Zhang, ang Young City Lord ay 3 beses na bumagsak sa lupa. Si Yezuan ay nanalo sa laban na ito, tama ba? Tanong ni Lian Yuan. Malamig na ngumuso si Zhang Lai. Hindi niya akalain na ang kanyang 500 milyong tael ng pilak ay magiging walang kabuluhan dahil kay Yezuan na biglang lumitaw ng wala saan. Panginoon ng lungsod, ipapadala ko ang 50 milyong tael ng pilak bilang regalo sa kasalan sa mansyon ng City Lord. Lumapit din si Zhu Hai na may ngiti sa kanyang mukha. General Chen, alis na tayo. Wala nang mukha si Zhang Lai para manatili pa rito. Mabilis niyang hiniling kay General Chen na buhatin pabalik ang nasugatan na si Zhang Ziang. Si Zhang Ziang ay hindi pa nahimite. Bago siya umalis, nagsalita siya ng ilang salita. I-report ko itong sama ng loob sa panahon ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang sekta. Natigilan si Yezuan nang marinig niya ito. Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang sekta. Maaaring ito ay ang Sky Splitting Sect at ang Sky Splitting Sect. Gayunpaman, sa oras na iyon, papasok na sana siya sa Sky Splitting Sect. Hindi mahalaga. Sa pagtingin kay Zhang Lai at sa iba pa na nagmamadaling umalis sa pamilya Zhu, huminga ng malalim si Zhu Hai at mabilis na inutusan ang mga katulong na ihanda ang handaan. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay salamat kay Yezuan. Kung hindi, kailangan niyang magbayad ng mabigat na presyo. Gayunpaman, natatakot siya na ang kanyang kinabukasan sa lungsod ng ginto ay hindi magiging maayos. Matapos masaktan ang City Lord, paano niya mapalawak ang kanyang negosyo sa City of Gold? Nang gabing iyon, naghanda si Zhu Hai ng isang piging upang aliwin sina Yezuan at Lian Yuan. Kung hindi dahil kina Yezuan at Lian Yuan, kailangang magbayad ng malaking halaga si Zhu Hai. Halika, halika, halika. Pamangkin, kumain ka pa. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong kainin. Kukunin kita. Tuwang-tuwa si Zhu Hai. Matagal nang hindi kumakain ng malaking pagkain si Yezuan. Napakasarap ng kanyang gana. Little brother, paano ka nagil-inang sa ganitong level? Biglang tanong ni Lian Yuan nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain. Nako, biglang nabali ang dantian ko. Pagkatapos gumaling, tumaas ng husto ang cultivation speed ko. Casual na sagot ni Yezuan. Maraming hindi nagbabagong salik sa paglilinang. Kung gumawa siya ng kasinungalingan, hindi malalaman ng kabilang partido kung ito ay totoo o hindi. Sirang dantian. Nagulat si Lian Yuan. Wala pa siyang narinig na. Sirang dantian na hindi gumaling. Yes. After my dantian was broken, I used 2 energy gathering pills to heal it. Siguro ang energy gathering pill na kinain ko ay hindi ordinaryong pill. Natapos magsalita si Yezuan at sinabi kay Lian Yuan ang tungkol kay Eugene. Hindi mahulaan ni Lian Yuan. Marahil ay nagustuhan ng senior na iyon si Yezuan at tinulungan siyang pagalingin ang kanyang dantian. Gayunpaman, kahit isang tao sa kanyang antas ay hindi pa nakarinig ng Heavenly Yuan Sect. Kabanata 52. Nang makitang malapit ng kumain si Yezuan, inilibot ni Zhu Hai ang kanyang mga mata at sinabing, "Pamangkin, ngayong nakansela na ang pakikipag-ugnayan ni Qingqing at naibalik na ang mga regalo sa kasal, pagkatapos ay ikaw. Ano tayo?" Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo. "Ang iyong kasal," ngumiti si Zhu Hai. Kung sa ibang pagkakataon, tiyak na tatalunan si Zhu Qingqing para tumutol. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakakagulat na tumahimik siya at tahimik lang na kumain. "Tito, nandito lang po ako para tumulong." Napangiti ng awkward si Yezuan. "Pamangkin, dahil nakatulong ka na, bakit hindi mo siya tanggapin? I think you two are quite compatible." Tinaas ni Zhu Hai ang kanyang kilay kay Yezuan.
Tito, hindi ito. Bago pa matapos si Yezuan, nagkunwaring umiiyak si Zuhai at sinabing, buntong hininga, alam ko na. Pamangkin, dapat ay naiinis ka sa baho ng pera. Nang marinig ito, nawalan ng magawa si Yezuan. Nasa 20s na siya, dapat ba siyang magpakasal sa isang 14 na taong gulang na loli? Kung tutuusin, menor de edad pa ang 14 na taong gulang. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na may humihila sa kanyang manggas. Nang lumingon siya, nakita niya si Zhu Qingqing na nakasandal at bumubulong, bilasan mo at pumayag ka sa aking ama. Kung gusto mong tumulong, tumulong ka hanggang sa huli. Paano kung dumating muli ang City Lord? Naresolba na ang usapin. What's the point of helping? Kung ganoon ay pumayag ka muna. Tsaka marami pa akong dote. Pwede mo munang kunin at ibalik mo sa akin kapag lumakas ka na. Bulong ni Zhu Qingqing. What the F*** sick, this girl can't have really fall for me, right? Nagulat si Yezuan. Nakaranas na siya ng ilang annulment ng kasal kamakailan. Minsan para kay Lin Zuyer, minsan para kay Zhu Qingqing. Kung pumayag siya kay Zhu Qingqing, kailangan niyang kanselahin ang isa pang pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Gayunpaman, sinabi ni Zhu Qingqing ang isang napakapang-akit na kalagayan. Dote, magkano ang dote mo? Nagtataka na tanong ni Yezuan. Nang makitang nakuha ni Yezuan ang cane, nagmamadaling iniabot ni Zhu Qingqing ang isang payat na kamay. 5 milyon. Bulong ni Yezuan. Hindi, 50 milyon. Itinama ni Zhu Qingqing. Ano, 50 milyon? Nang marinig niya ang numerong ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. 50 milyong tael ng pilak ay sapat na para makalusot siya sa ika-8 yugto ng martial path. Basta pumayag ka, ibibigay ko muna sa iyo ang dote. Sa ngayon, dapat kang lumakas at ibalik mo sa akin sa hinaharap. Bulong muli ni Zhu Qingqing. Si Yezuan ay nahulog na sa bitag ng pera. Kung pupunta siya sa Shattering Cloud Sect bilang mid-stage 8th stage martial path, tiyak na mabigla siya sa lahat. Sige, tumango si Yezuan. Agad siyang pumayag sa proposal ni Zuhai. Nang makitang pumayag si Yezuan, nagulat si Zuhai. Agad niyang inutusan na bukas na ang engagement. Halos mamatay din si Yezuan. Gustong-gusto ni Zuhai na pakasalan si Zhu Qingqing, ngunit kung hindi magiging maayos, hindi niya makukuha ang dote. Ang Zhang family ay katatapos lang ng engagement at hindi pa kumalat ang balita. Nagdaraos na ng kasal ang Zhou residents. Ito ay isang sampal sa mukha ni Zhang Lai. Gayunpaman, naipadala na ni Zuhai ang 50 milyong tael ng mga regalo sa kasal pabalik sa Castellan residence. Higit pa rito, hindi sigurado si Zhang Lai sa pagkakakilanlan ni Yezuan, kaya wala siyang magawa. Kinabukasan, direktang itinakda ni Yezuan ang pakikipag-ugnayan kay Zhu Qingqing. Tulad ng para sa mga regalo sa kasal, sila ay ang martial arts ni Yezuan. Hindi mura ang kaloob na ito sa kasal. Walang nakakaalam kung paano gamitin ang Frost Fist, Chaotic Star Arrow, Exploding Star Arrow. Kung sila ay na-auction, maaari silang ibenta ng hindi bababa sa 10 milyong tael ng pilak. Ngayon, si Yezuan ay direktang naging manugang ng Zhou residence. Hindi rin sigurado si Yezuan. Kung nalaman ito ng kanyang ama na si Ye Chong, mabubugbog kaya ang kanyang puwitan. Anak, lahat ng martial arts mo ay nabili na. Narito ang 50 milyong tael ng pilak. Sa gabi ng pakikipag-ugnayan, nagpadala si Zuhai sa isang malaking tumpok ng mga kayamanan. Lahat ito ay binili ni Yezuan pagkatapos niyang ibenta ang martial arts. Ang Thousand Gold City ay isang malaking lungsod at mayroong maraming mayayamang pamilya sa loob nito. Nang mailabas na ang martial arts ay agad silang inagaw. Pagkatapos ng lahat, ito ay mga martial arts na hindi pa lumitaw noon. Higit pa rito, sila ay mas mahusay kaysa sa martial arts ng parehong antas. Sa sandaling ito, sa bahay ni Yezuan, 50 milyong tael ng mga kayamanan. Bilang karagdagan sa dote ni Qingqing, iyon ay 100 milyong tael ng pilak. Isa itong 100 devar points. Hindi mapigilan ni Yezuan ang mapangiti habang nagmamadaling nilalamon ang lahat ng mga bagay. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi pa rin sapat ang 50 milyong tael ng pilak para makalusot siya. Masyadong kuripot ang sistema,
Hindi sapat ang 50 million taels of silver para makalusot ako mula sa peak ng 7th rank hanggang sa 8th rank. Si Yezuan ay walang magawa. Buti na lang at nakakuha pa rin siya ng 50 devar points. Ito ay dahil espesyal niyang inutusan siya na pumili ng isang bagay na nagkakahalaga ng 1 milyon o 2 milyong tael. Kung hindi, ito ay magiging labis na kawalan. Sa sandaling ito, ang tunog ng mga yabag ay biglang nagmula sa labas ng pinto. Binuksan ni Yezuan ang pinto at nakita si Zhu Qingqing na naglalakad mag-isa na may dalang malaking kahon. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Inilagay ni Zhu Qingqing ang malaking kahon sa pintuan at pinunasan ang kanyang mabangong pawis. Ang aking dot ay 500,000 tael ng ginto, kaya lumabas ako at ginugol ang lahat ng pera. Ang 1 tael ng ginto ay katumbas ng 100 tael ng pilak. Ang 500,000 tael ng ginto ay katumbas ng 50 milyong tael ng pilak. Hehe, ang hirap sayo. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan habang nagmamadaling dinala ang kahon sa silid. Lamon ng matagumpay. Ding, ang host ay nakalusot sa maagang yugto ng 8th rank. Hindi man lang ito binuksan ni Yezuan at direktang nilamon ang buong kahon. Pagkatapos, nakapasok siya sa 8th rank ng martial path. Sa wakas nandito na. Damn it, the price is too high. 100 million taels of silver is enough to create several 8th rank martial artists. Walang magawang umiling si Yezuan. Ngayong nakapasok na siya sa isang bagong kaharian, ang mga bagay na kailangan niya ay malamang nakalkulado sa daan-daang milyon. Gayunpaman, kalmado siya. Hanggat pumasok siya sa Shattering Cloud sect, matatakot ba siya na walang sapat na pera? Naka-break ka ba? Umupo si Zhu Qingqing sa kama at nagtanong. Nakalusot ako sa 8th rank of the martial path. Tumango si Yezuan. Tiningnan siya ni Zhu Qingqing na may pagsamba. Nainggit ako. Sa pangangatawan mo, basta may magagandang bagay ka, makakalusot ka ng walang limitasyon. Siyempre, ako si Yezuan. Ngumisi din si Yezuan. Nilingan niya ang kanyang ulo at sinabing, ngayong nalutas mo na ang bagay na ito, pupunta ka pa rin ba sa Shattering Cloud sect? Nako, hindi ako mahilig magtanim. Dati, naghahanda akong pumunta sa Shattering Cloud sect para takasan ang kasal, kaya kakalimutan ko na. Umiling si Zhu Qingqing at sinabing, gayunpaman, ikaw na ngayon ang aking mapapangasawa. Kapag pumunta ka sa Shattering Cloud sect, kailangan mong pigilan ang iyong sarili. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Kabanata 53. Nang hindi hinintay na matapos ni Yezuan ang kanyang pangungusap, galit na hinampas siya ni Zhu Qingqing sa likod ng kanyang ulo. You pervert, we were just acting. To think na pinahiram pa kita ng dot ko. Ngumuso si Zhu Qingqing. Joke lang yun. Walang magawang ikinibit ni Yezuan ang kanyang mga balikat. Ang kanyang aktwal na edad ay halos 10 taon na mas matanda kay Zhu Qingqing. Paano siya magiging interesado sa isang 14 na taong gulang na batang babae? Tumalon si Zhu Qingqing sa kama at naghanda na umalis. Ngunit bago pa siya makahakbang, tumalikod siya at sinabing, kailan ka aalis? Nagulat si Yezuan at sinabing, bukas. Bahagyang tumango si Zhu Qingqing at binuksan ang pinto. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Yezuan na huwag akitin ang hindi gustong atensyon. Pagkaalis niya, humiga din si Yezuan sa kama mag-isa. Siya ngayon ay may higit sa 100 mga punto ng paglamon. Ano ang dapat niyang ipagpalit sa kanila? Sa pamamagitan lamang ng pagsasanib sa 100 Beast Bloodline maaari kong ipagpalit ang 1000 Beast Bloodline. At ang 1000 Beast Bloodline na ito ay talagang nagkakahalaga ng 10,000 puntos ng paglamon. Mukhang maaari ko lang silang ipagpalit sa ibang bagay. Si Yezuan ay walang magawa. Sa ngayon, umaasa siya sa 100 Beast Bloodline na hindi magagapi sa mga nasa parehong antas. Baka kaya pa niyang hamunin ang mga nasa mas mataas na antas. Ang mga Bloodline ay masasabing highlight ng sistemang lumalamon. Naramdaman ni Yezuan na kailangang makipagpalitan muna ng mga Bloodline. Gayunpaman, kung ipinagpalit niya ang martial arts, maaari pa rin niyang ibenta ang mga ito pagkatapos niyang malaman ang mga ito. Ito ay hindi isang masamang ideya. Gayunpaman, nang makita ni Yezuan ang ika-8 baitang martial arts na iyon na nagkakahalaga ng 10-10 puntos ng paglamon, hindi niya maiwasang imulat ang kanyang mga mata. Hindi dapat ikalat.
Ang mga martial arts na ito ay talagang minarkahan ng mga salitang, not to be spread. Nangangahulugan ito na pagkatapos niyang malaman ang mga ito, hindi niya ito maibebenta sa iba. Damn, I lost so much. Gusto ko pang bumili ng 8th grade martial arts at ibenta ito sa 1000 Gold City Auction House. Hindi napigilan ni Yezuan na mapasigaw. Hindi niya talaga napansin ang katangiang ito noon pa man. Anong pagkakamali? Ang paggamit ng mga lumalamon na puntos upang ipagpalit sa martial arts ay masyadong lumalaban sa langit. Ang isang ikawalong baitang martial arts ay nangangailangan ng 10-10 puntos ng paglamon. Kung ibinenta niya ito sa labas, maaari niyang ibenta ito sa halagang 10-10 milyong pilak. Hanggat naglakbay pa si Yezuan at nagpunta sa ilan pang lungsod, tiyak na makakapag-break even siya. Sa kasamaang palad, hindi niya ito magagawa ngayon. Bumalik ang atensyon ni Yezuan sa bloodline. Ang mga bloodline ay isang kakaibang bagay. Mayroon ding ilang medyo kakaibang bloodline, tulad ng swordsman bloodline na maaaring magpahusay sa kapangyarihan ng mga kasanayan sa espada, at ang archer bloodline na maaaring magpahusay sa kapangyarihan ng archery martial arts at vision. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga bloodline na maaaring magbago, tulad ng Moonlight Werewolf, Deep Sea Flood Dragon, Titan Giant, at iba pa. Si Yezuan ay may phobia sa pagpili, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin sa 100 DevR point na ito. Gamulong-gulong si Yezuan sa kanyang kama. Malamang hindi siya makakatulog ngayong gabi. Kinabukasan, nang maghatid ng almusal ang katulong, halos mamatay na siya sa takot. Ngayon, si Yezuan ay may malambot na buhok at dalawang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Para siyang mag-collapse. Kaka-engage lang nila, and they already. Young master and young mistress are really amazing. Ang katulong ay nagmamadaling umalis, iniisip na si Zhu Qingqing ay nasa loob din. Sa katunayan, ito ay dahil lamang sa hindi makatulog si Yezuan. Siya ay nagplano para sa buong gabi at sa wakas ay ipinagpalit ang 100 DevR points na iyon. Sa mundo ng martial arts, ang bilis lang ang hindi magagapi. Sa makatuwid, gumugol siya ng 50 DevR points para ipagpalit sa isang Wind-Chasing Leopard bloodline. Ang Wind-Chasing Leopard bloodline na ito ay maaaring tumaas ang bilis, at mayroon din itong napakalakas na kakayahan sa pagtalon. Ngayong si Yezuan ay mayroon ng 100 Beasts bloodline, kasama ang Wind-Chasing Leopard bloodline at isang rank 7 movement martial art, ang kanyang bilis ay mawawala sa mga chart. Para sa natitirang DevR points, ipinagpalit ni Yezuan ang mga ito sa isang 100 Flowers bloodline. Ito ay gagawing immune siya sa lason, at madaragdagan din ang kanyang kakayahan sa pagbawi. Maging ito ay pisikal na lakas o espiritual na kapangyarihan, ito ay tataas. Ang dahilan kung bakit hindi siya nakipagpalit sa martial arts ay dahil kapag naabot na niya ang Shattering Cloud Sect, tiyak na magkakaroon ng martial arts. Ang paggamit ng DevR points upang makipagpalitan ng martial arts ay masyadong aksayado, maliban kung ito ay isang napakalakas na martial art. Kung tungkol sa mga armas, hindi niya kailangan ng mga ito. Gustuhin man niyang ipagpalit ang mga ito, magpapalit siya ng malalakas na sandata tulad ng malalaking sable, malalaking palakol, malalaking martilyo, at iba pa. Sa kanyang malakas na pangangatawan, sayang ang hindi paggamit ng malalaking armas na ito. Tinapos ni Yezuan ang kanyang almusal na may dalawang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Pagkatapos, lumabas siya para bumili ng ilang set ng damit. Pagkatapos noon ay handa na siyang umalis. Anak, pagkatapos mong pumunta sa Shattering Cloud Sect, kailangan mong bumalik at bisitahin ng mas madalas. Nakangiting sabi ni Zhuhai. Gagawin ko. Tumango si Yezuan. Pinaalalahanan din siya ni Zhu Qingqing, pagkatapos mong pumunta sa Shattering Cloud Sect, huwag mong akitin ang hindi gustong atensyon. Kung hindi, bubugbugin kita. Namula si Yezuan sa kahihiyan. Pagkatapos, umalis siya sa Million Gold City. Noong nagpadala ang Shattering Cloud Sect ng mga tao sa Lianian City para mag-recruit ng mga tao, nasa 4th level of the martial path lang siya. Ngayon, wala pang 2 buwan, nakapasok na siya sa ikawalong antas ng martial path. Kung papasok siya sa Shattering Cloud Sect, tiyak na gagawin niyang manginig ang sekta. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis sa 10,000 Gold City, 3 tao ang sumunod sa kanya.
Ang tatlong taong ito ay ipinadala ng 10,000 Gold City Lord para i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Sinusundan ako. Panipi, si Yezuan, nakalalabas lang sa Million Gold City, ay nakarinig ng tunog ng mga kuko ng kabayo sa likod niya. Kaagad, tumalon siya mula sa kanyang kabayo at nagsimulang mag-unat ng kanyang mga kalamnan. Anong ginagawa ng batang ito? Binitawan niya ang kabayo. Maglalakad ba siya papunta sa Shattering Cloud Sect? Sinabi ng City Lord na ang batang ito ay nasa peak 7th level ng martial path at hindi madaling harapin. Bakit parang hindi? Bumaba din tayo sa ating mga kabayo. Pinalayas din ng tatlong tao ang kanilang mga kabayo at sumunod sa likod ni Yezuan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagulat sila dahil biglang sumambulat si Yezuan at nahiwalay ang distansya sa pagitan nila. Anong bilis naman nito? Nasa 9th level ba ng martial path ang batang ito? Imposible, teenager pa lang siya. Paano siya nakapasok sa 9th level of the martial path? Bilis, sundan mo siya dali. Nagmamadaling tumakbo ang tatlong tao. Gayunpaman, gaano man sila kahirap tumakbo, unti-unting lumalawak ang distansya sa pagitan nila ni Yezuan. Anong joke? I have the Chasing Wind Leopard bloodline and the 100 Flowers bloodline now. Sobrang lakas ng recovery ko. Kahit magmaneho ka ng sports car, hindi mo ako maaabutan. Ngumuso si Yezuan nang hindi lumilingon at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang dahilan kung bakit ipinagpalit niya ang 100 Flowers bloodline ay dahil sa kakayahan nitong makabawi. Kasama sa kakayahang ito sa pagbawi ang maraming bagay, tulad ng pisikal na lakas, espiritual na kapangyarihan, at maging ang bilis ng paggaling ng mga pinsala. Gamit ang 100 Flowers bloodline at ang Chasing Wind Leopard bloodline, siguradong makakatakbo siya sa Shattering Cloud Sect. Maraming tinidor sa 9th Mountain Range ng 18 Mountain Ranges ng Lianian. Gayunpaman, ang Shattering Cloud Sect at ang Million Gold City ay hindi sa parehong direksyon. Sa makatuwid, kinailangan ni Yezuan na bumalik sa 18 Mountain Ranges ng Lianian. Gayunpaman, nang papasok na siya sa 18 Mountain Ranges ng Lianian, bigla siyang nakakita ng pamilyar na figure. Oy, hindi ba ito si Commander Liu? Ang mga mata ni Yezuan ay puno ng layuning pumatay. Talagang natatakot siya na bumalik si Commander Liu sa Million Gold City. Kung iyon ang kaso, ang Zhang family at ang Zhu family ay maglalaban. Kabanata 54, Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Commander Liu nang makita niya si Yezuan. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Ilang araw na siyang nagtatago sa 18 Mountain Ranges ng Lianian. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Yezuan, na pauwi na. Mamatay. Mabilis na lumapit si Yezuan at kinuha ang cloud-splitting bow. Weng! 6 na ilaw ng araw ang pumutok, agad na ginawang salaan si Commander Liu. Si Yezuan ay nasa 8th realm ng martial path, habang si Commander Liu ay nasa peak 7th realm. Gamit ang cloud-splitting bow, hindi ito mablock ni Commander Liu. How nakakaawa! Sinong nagtanong sa'yo na malas mo? Umiling si Yezuan at hinanap ang katawan ni Commander Liu, ngunit wala siyang nakitang marami. Kung umalis si Commander Liu sa pasukan ng 18 Mountain Ranges ng Lianian at lumihis pabalik sa City of Thousand Gold, tiyak na hindi siya makakaharap ni Yezuan. Ito ay swerte. Matapos ang pagkamatay ni Commander Liu, ang bato sa puso ni Yezuan ay tuluyang nahulog. Sa ngayon, walang nakakaalam na nakapatay siya ng isang team sa ilalim ng command ng Myriad Gold City City Lord, kabilang ang isang consecrator sa ika-8 antas ng Martial Dao. Siya lang at si Zhu Qingqing ang nakakaalam nito. Matapos malutas ang problemang ito, nagpatuloy si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Siya ay gumugol ng halos 3 araw at sa wakas ay nakarating sa paanan ng Shattering Cloud Sect. Gayunpaman, ang mahabang paglalakbay ay naging sanhi ng kanyang pagkasira ng ilang pares ng sapatos. Sa oras na ito, ang sapatos sa kanyang mga paa ay hindi maaaring mas pagod. Pati mga daliri niya sa paa ay nakalabas. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Matapos makapasok sa Shattering Cloud Sect, tiyak na matatanggap niya ang mga damit ng disipulo ng Shattering Cloud Sect. Shattering Cloud Sect, sasama ako. Sumigaw si Yezuan sa paanan ng bundok at pagkatapos ay nagsimulang umakyat sa gate ng bundok.
Sa daan, nakita ni Yezuan ang maraming mga disipulo ng Shattering Cloud Sect na bumababa sa bundok. Kasabay nito, nadama niya na ang lakas ng mga disipulong ito ay higit na malakas kaysa sa karaniwang mga disipulo ng pamilya. May nakita pa siyang mga disipulo sa 7th Realm of the Martial Path na mukhang nasa 17 o 18 taong gulang. Ang Shattering Cloud Sect ay talagang karapat-dapat na maging isa sa 2 dakilang sekta ng South Forest County. Ang gate ng bundok ng Shattering Cloud Sect ay may kabuuang 979 na hakbang. Si Yezuan ay madaling umakyat. Gayunpaman, sa sandaling maabot niya ang tuktok ng bundok, isang hindi pagkakatugman na boses ang nagmula sa gilid. Saan nanggaling ang ganid na ito? Wala nga siyang sapatos. How dare he came to my Shattering Cloud Sect? Lumingon si Yezuan at nakita ang 3 figure na naglalakad patungo sa kanila. Lahat sila ay nakasuot ng mga disciple robe ng Shattered Cloud Sect. Bukod dito, sila ay mga disipulo ng Inner Sect. Mga lalaki, talunin mo ang batang ito. Ang pinuno ng panloob na mga alagad ay ikinaway ang kanyang kamay at sinabi. Kaagad pagkatapos, isang disipulong nagbabantay sa bundok ay lumapit kay Yezuan at sinabing, Brother, kailangan mong mabilis na bumaba sa bundok. Narito ako para magulat, dahan-daang sabi ni Yezuan. Ito, natigilan ang alagad na nagbabantay sa bundok. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo at sinabing, Senior Brother Ning, isa siyang bagong tanggap na disipulo ng sekta. Nandito siya para magulat. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng disipulo ng Inner Sect at nagpatuloy, sinabi ko sa iyo na talunin mo siya. Malapit nang bumaba ng bundok si Junior Sister Guan. Huwag niyang hayaang dumihan niya ang mga mata ni Junior Sister Guan. Walang magawa ang alagad na nagbabantay sa bundok. Nilingan niya ang kanyang ulo at sinabing, Junior Brother, dapat kang bumaba ng bundok at bumili muna ng isang pares ng sapatos. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, isang figure ang sumilay sa kanyang tagiliran at hinampas ang likod ng kanyang ulo. Sinabi sa iyo ni Senior Brother Ning na bugbugin mo siya. Hindi mo ba narinig? Ang taong umatake ay isa ring Inner Sect disciple. Isa ito sa mga tao sa likod ni Senior Brother Ning. Hindi inaasahan ni Yezuan na biglang aatake ang kabilang partido. Agad niyang sinunggaban ang alagad na nagbabantay sa bundok at marahang winalis ang kanang paa, sinipa ang disipulong nakatama sa kanyang binti. Ang alagad na biglang sumalakay ay hindi inaasahan na siya ay tambangan. Agad siyang natamba at gamulong pababa sa mahabang hagdan. How dare you attack his opponent? You are courting death. Nang makita ito ng isa pang panloob na alagad, agad siyang sumigaw at sumugod. A mere 7th stage of the martial path ang nangangahas na maging mayabang sa harapan ko. Bumaba ka rin, bulong ni Yezuan. Nang sumugod ang kabilang partido, diretsyong sinipa siya nito pababa ng hagdan. Sa pagkakataong ito, hindi nakalmado si Senior Brother Ning. Ang kanyang 2 tagasunod ay talagang sinipan ni Yezuan. Paano siya uupo at manood? How dare you attack my people? Mayabang na naglakad si Senior Brother Ning patungo kay Yezuan. Tinulungan ni Yezuan ang disipulo na nagbabantay sa bundok at sinabing, inatake mo ang iyong mga kapwa at disipulo dahil sa isang maliit na bagay. Ito ba ang kalidad ng isang disipulo ng Shattering Cloud Sect? Kalidad? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sabihin ito? Naglakas loob ka talagang salakayin ang 2 kong junior brothers. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Bumaba ka sa paanan ng bundok. Kung hindi, huwag mong isipin ang tungkol sa pagpapanatili ng iyong mga binti. Tumingin si Senior Brother Ning kay Yezuan ng may pagmamalaki. Gayunpaman, hindi ito maaaring sisihin sa kanya. Siya ay ipinanganak sa isang marangal na pamilya at nireranggo sa nangungunang 10 mga disipulo ng Inner Sect. Sa makatuwid, mayroon pa siyang kaunting kapital. Kung gusto mong mawala ka sa sarili mo. Malamig na ngumuso si Yezuan. Nililigawan mo si kamatayan. Umirap si Senior Brother Ning at sumugod kay Yezuan. Handa siyang sipain si Yezuan pababa. What a joke! Ikaw ang nanliligaw kay kamatayan. Madaling naiwasan ni Yezuan ang pag-atake ng kalaban. Mabilis na tumama ang kanyang kanang kamay kay Senior Brother Ning. Nawalan ng balanse si Senior Brother Ning at direktang nahulog. Flop! Flop! Gamulong talaga si Senior Brother Ning. Nagulat ang mga nakapaligid na disipulo ng Shattering Cloud Sect.
Si Yezuan ay talagang isang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa mga tigre. Kara-rating lang niya at na-provoke na niya ang isang inner sect disciple. Nililigawan ba niya si kamatayan? Gayunpaman, kara-rating lang ni Yezuan sa Shattering Cloud sect. Paano siya nagkaroon ng ganoong lakas? Hindi kaya isang malaking pamilya ang ipinadala sa kanya. How? Hindi dapat pabayaan si Senior Brother Ning. Itinulak niya ang kanyang mga kamay sa lupa at lumipad ang kanyang buong katawan. Pagkatapos, panay ang paglipad niya sa hagdan. Wala siyang pakialam sa alikabok sa katawan at diretsyong umakyat. Sabay sigaw, papatayin kita. Mukhang hindi ka malupit, magwala ka. Nang hindi hinintay na magmadali si Senior Brother Ning, sinipa siya ni Yezuan sa mukha. Sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang tumugas at direktang sinipa ang ilong ni Senior Brother Ning na baluktot. Kasabay nito, pinalipad din ang kanyang katawan. Ang katawan ni Senior Brother Ning ay bumagsak sa hagdan at nagsimulang gamulong pababa. Natigilan ang buong audience. Ang pangalan ni Senior Brother Ning ay kilala sa Shattering Cloud sect. Bilang ika-10 sa inner sect, nasa gitna na siya ng ika-7 antas ng martial path. Pagkaraan ng isang yugto ng panahon, maaari pa niyang maabot ang tuktok ng ika-7 antas ng martial path. Gayunpaman, ang gayong kaharian ay talagang napakahina sa harap ni Yezuan. Hindi kaya ang Senior Brother Ning na ito ay isang tigre ng papel na umaasa sa mga gamot na gamot. Hindi kaya sa oras na makrush siya, mabubunyag na ang tunay niyang kulay. Maraming hindi makatarungang gawa ang nagdudulot ng pagkasira sa sarili. Malamig na ngumuso si Yezuan. Pagkatapos, nilingan niya ang nagbabantay na disipulo at sinabing, Senior Brother, ako si Yezuan mula sa Lianian City. Maaari ko bang tanungin kung saan ako nagre-report? Laking gulat ng nagbabantay na alagad kaya hindi siya makapagsalita. Tinitigan niya ang hindi nakakapinsalang mukha ni Yezuan. Maya-maya, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, may nangungulit sa gilid. Kabanata 55, nandito na si Senior Sister Guan. Nandito si Senior Sister Guan. Noong una ay may gustong sabihin ng disipulo, ngunit pilit niyang ibinalik ang kanyang mga salita. Iniwan pa niya si Yezuan at tumakbo sa gilid. Nilingan din ni Yezuan ang kanyang ulo upang tumingin, at nakita niya ang isang matikas at magandang figure na dahan-dahang naglalakad sa kanyang harapan. Huminto ang figure at huminto ng mahigit 10 metro ang layo mula kay Yezuan. Sumulyap siya kay Yezuan, at nang makita niya ang ibabang bahagi ng katawan ni Yezuan, agad siyang sumimangot. Tapos na, tapos na. Tapos na ang batang ito. Kinaiinisan ni Senior Sister Guan ang mga taong magulong damit. Tapos na ang batang ito. May bamulong sa gilid. Nagulat si Yezuan. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tumingin at galit na galit. Bakas lang ang sapatos ko. Paano ako magulo? Gayunpaman, nakalimutan niyang ilang araw na siyang nasa kalsada at hindi naghuhugas ng buhok. Medyo magulo at may kantab sa ilalim ng araw. Kahit isang ordinaryong tao ay may inis dito. Gayunpaman, bago pa niya may buka ang kanyang bibig, may isa pang taong sumugod at hamarang kay Senior Sister Guan. Kasabay nito, sinigawan niya si Yezuan, mabahong brat, bakit hindi ka umaatres? Gusto mo bang mamatay? Tila may dumating na ibang manggugulo na naghahanap sa kanya. I'm so low-key, pero laging may gulo na naghahanap sa akin. Sok, bulong ni Yezuan sa sarili. He then snorted, hindi ako aalis. Anong gagawin mo dyan? Ngayon, handa siyang gumawa ng isang malaking eksena. Kung hindi, siya ay magiging isang panlabas na disipulo lamang. Kung hindi siya gagawa ng malaking eksena, paano niya maaakit ang mga eksperto ng Shattering Cloud sect at tatanggapin siya bilang isang disipulo? Mabahong brat, nililigawan mo si kamatayan. Sigaw ng inner disciple, binunot niya ang kanyang espada at sumugod kay Yezuan. Tapos na, si Senior Brother Lu ang pang-anim sa inner sect. Nakalusot na siya sa rurok ng ika-7 antas ng martial path. Mas malakas siya kaysa kay Senior Brother Ning. Ang batang ito ay hindi makakatanggap ng 3 strike mula kay Senior Brother Lu. 3 strikes my ass. 1 strike is enough. Ang nakapalibot na 12 ng mga disipulo ng Shattering Cloud sect ay pawang nagbubulungan sa isa't isa. Gayunpaman, sa susunod na sandali,
sila ay labis na nabigla kaya't hindi sila makapagsalita. Nakita nila na si Senior Brother Lu, na sumusubok kay Yezuan gamit ang kanyang espada, ay nakaligtaan at pagkatapos ay ikinabot sa binti ni Yezuan at pinalipad palabas. Flop! Ang senior apprentice na si Brother Lu ay nahulog sa hagdan. Dahil sa kanyang mabilis na takbo, mas lalo siyang nahulog kaysa kay senior apprentice Brother Ning. Tapos na. Bumagsak na rin si senior apprentice Brother Lu. Na-offend ng brat na ito ang dalawa sa top 10 inner disciples. Patay na siya for sure. Tama, si Senior Marshal Brother Lu ay apo ni Elder Lu. Ang iba sa mga alagad ay may nakikiramay na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, marami ring tao ang nanghuhula kung anong uri ng Diyos si Yezuan. Kaka-report pa lang niya sa Shattering Cloud Sect, ngunit nagawa niyang gawing ganoong estado ang ika-10 at ika-6 na ranggo ng mga disipulo ng Inner Sect. Dumura si Yezuan sa lupa na may hitsura ng pang-aalipusta. Sa sumunod na sandali, mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang muling nagsalubong ang mga kilay ni Senior Apprentice Sister Guan. Damn, this Senior Apprentice Sister Guan can't be a germaphobe, right? Agad namang nag-react si Yezuan. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang napakaganda ng paligid. Walang kahit isang piraso ng basura sa lupa. Maging ang mga daong nalaglag pa lamang ay pinulot na ng mga alagad. Napakalinis noon. Siya ay lasing. Ang germaphobe na ito ay malamang na umabot sa punto ng pag-akyat sa immortal world. Hindi niya kayang tiisin kahit isang butil ng buhangin sa kanyang mga mata. Mabaho brat, papatayin kita. Ang mga alon ng galit na dagandong ay nagmula sa kanyang likuran. Nilingan ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan at natuklasan na ang dalawang kapatid na nakatatandang panloob na sekta ay tumayo na at umaakyat sa kanya. Gusto mo pang umakyat? Bumaba ka na. Agad na humakbang si Yezuan at sinipa sila isa-isa. Flop! Nagpagulong-gulong. Na naman ang dalawa na parang bowl ang goma, madumi ang katawan. Ngayon lang, hindi niya na-control ng mabuti ang kanyang lakas at ang senior apprentice na si Brother Ning ay nagluwa pa ng isang subaw ng dugo sa lupa. Sa oras na ito, mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni senior apprentice Sister Guan. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit, parang magluluwa na siya ng apoy. Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react si Yezuan. Nalaman niya na ang senior apprentice na ito na si Sister Guan ay medyo maganda. Siya ay mga 17 o 18 taong gulang, ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, walang anumang ekspresyon. Kung hindi dahil sa galit sa kanyang mga mata at sa kanyang bahagyang nanginginig na katawan, iisipin ni Yezuan na siya ay isang wax figure. Pinahintulutan ito ng senior apprentice na si Sister Guan. Gustong-gusto niyang umatake, ngunit kahit na hindi niya makita ang lakas ni Yezuan. Ang isang taong madaling talunin ng ika-6 at ika-10 panloob na disipulo ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Siya lamang ang ika-5 panloob na disipulo at nasa tuktok din ng ika-7 yugto ng martial path. Malamang na hindi siya katapat ni Yezuan. Sa oras na ito, anong nangyayari dito? Isang matandang boses ang nagmula sa malayo. Kaagad pagkatapos, isang matandang lalaki na nakasuot ng nakatatandang robe ng Shattering Cloud Sect ang lumapit. Sa wakas, dumating na ang may katayuan. Nagningning ang mga mata ni Yezuan. Tila kalahating matagumpay na ang plano niyang lumikha ng momentum. Napunta ang mata ng lahat sa matandang ito. Maliban kina Yezuan at Yi, nakilala ng lahat ang matandang ito. Yung Guardian Elder, may nagsalita sa mahinang boses. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay nagpaalala rin kay Yezuan. Tila ang matandang ito ay hindi isang ordinaryong elder. Ang isang tagapag-alaga na elder ay isang elder na namamahala sa pagbabantay sa gate ng bundok. Ang tarangkahan ng bundok ay mukha ng isang sekta. Ito ay isang napakahalagang lugar. Sa makatuwid, ang tagapag-alaga na elder ng gate ng bundok ay natural na hindi isang ordinaryong tao. Anong nangyayari dito? Bakit ang ingay? Ang matanda ng tagapag-alaga ay tumingin sa paligid at nagtanong. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, walang sumagot. Noon lang, naabutan ni na Senior Brother Lu at Senior Brother Ning. Agad na kinuyam ng una ang kanyang mga kamay at sinabing, Elder, gulong-gulo ang damit ng batang ito. Hiniling sa kanya ni Junior Brother Ning na ayusin ang kanyang mga damit bago umakyat sa bundok.
Gayunpaman, hindi namin inaasahan na direktang sasalakayin ng batang ito si Junior Brother Ning. Pagkatapos, siya pa nga. Mga gulong damit. Nakita rin ng guardian elder ang batang babae na pinangalanang Guan at nakangiting sinabi, I see. Gayunpaman, kayong dalawa ay nasa top 10 nanograms inner sect. Paano kanya masisipa sa hagdan? Ang tanong na ito ay natigilan kay Senior Brother Lu at Senior Brother Ning. Hindi nila naiintindihan kung paano nagkaroon ng ganoong lakas ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi sila masisisi. Pagkatapos ng lahat, sadyang pinigilan ni Yesuan ang kanyang pagbabago-bago sa espiritual na enerhiya. Ngayon lang siya umaasa sa kanyang pisikal na katawan. Kalimutan mo na, hindi na nagtanong ang guardian elder. Dahan-dahan lang siyang lumapit kay Yesuan. Nang 10 metro lang ang layo niya kay Yesuan, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Napabulalas siya, 8th realm of the martial path. Nagulat din ang mga tao sa paligid. Hindi nakapagtataka na madaling masipan ni Yesuan si Senior Brother Lu at Senior Brother Ning sa hagdan. Nasa 8th realm na pala siya ng martial path. Gayunpaman, wala silang narinig na isang disipulo mula sa isang malaking pamilya na pumasok sa shattering cloud sect kamakailan. Kabanata 56. Napakakapangyarihan ng matandang ito. Sinadya kong pinigilan ang aking aura ngunit naramdaman niya pa rin ito mula sa malayo. Gaya ng inaasahan ng isang elder ng shattering cloud sect. Dapat ay isa siyang martial artist ng ika-10 yugto ng martial path. Si Yesuan ay lihim na humanga. Ang ika-10 yugto ng martial path ay ang huling yugto ng martial path. Hanggat naabot ng isa ang rurok ng ika-10 yugto ng martial path, kailangan nilang magsumikap na makapasok sa true spirit realm. Sinasabing ang sect master ng Shattering Cloud sect ay isang napakalakas na eksperto sa true spirit realm. Kuya, saan ka nang galing? Ang guardian elder ay labis na nabigla dahil mukhang napakabata ni Yesuan. Ako ay nagmula sa Lianian City upang magulat sa Shattering Cloud sect. Magalang na kinuyam ni Yesuan ang kanyang mga kamao. Magulat. Nagulat muli ang guardian elder at sumigaw, anong klaseng biro ito? Ang mga alagad ng Shattering Cloud sect na namamahala sa paghuhukay ay karaniwang mula sa 4th stage hanggang sa ika-5 yugto ng martial path. Sa karamihan, sila ay mula sa ika-6 na stage ng martial path. Wala akong narinig na sinumang pamilyang nagpapadala ng 8th stage of the martial path sa Shattering Cloud sect. Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at suriin. Sinabi ni Yesuan at pagkatapos ay idinagdag, ang pangalan ko ay Yesuan at nagmula ako sa Ye family ng Lianian City. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ng matanda na tagapag-alaga ngunit direktang tinawag niya ang isang alagad ng panlabas na sekta. Hindi nagtagal, ang alagad ng panlabas na sektang ito ay nagdala ng isang deacon ng Shattering Cloud sect. Tingnan kung gaano karaming mga disipulo ang nagmula sa Lianian City. Sabi ng guardian elder. Oo, tumango ang deacon at saka nagsimulang magbukas ng makapal na libro. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumagot siya, may 2 disipulo ang Lianian City. Ang isa ay si Chen Feng mula sa Chen family ngunit hindi pa siya nakakabalik mula sa karanasan. Ang isa pa ay si Yesuan mula sa Ye family. Siya ay nasa early 4th stage ng martial path at hindi pa nakakapag-ulat. Panipi, nang marinig ito, nagulat din ang mountain guardian elder. Talagang may isang tulad ni Yesuan, at narito pa siya para mag-ulat. Ang brat na ito ay nasa early 8th stage na ng martial path. Mas mataas siya ng 4 na stage kaysa sa record. This is too fake. Ngunit sino ang gagawa ng ganoong bagay? Nagulat ang matanda ng tagapag-alaga at nagsabi, sino ang pumunta sa Lianian City noong panahong iyon? Tawagan mo siya, panipi. Oo, tumango ang deacon at tumakbo. Hindi nagtagal, bumalik siya kasama ang ibang tao. Isa itong panlabas na alagad. Kara-rating lang ng outer sect disciple na ito at medyo nalilito sa sitwasyon. Magalang niyang bati sa kanila. 2 months ago, ikaw ang pumunta sa Lianian City. Sinulyapan ng guardian elder si Yesuan at nagtanong. Oo, tumango ang panlabas na alagad. Pagkatapos ay tingnan mo, kilala mo ba siya? Itinuro ng guardian elder si Yesuan. Sinundan ng outer sect disciple ang kanyang daliri at nakita si Yesuan. Tumango siya, kilala ko siya,
Siya si Ye Zuan mula sa pamilya Ye sa Lianian City. Ano, sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na disipulo ay nagkakagulo. Galing ba talaga ang taong ito sa isang maliit na bayan sa kanayunan? Siya ba talaga si Ye Zuan? Paano ito magiging posible? Sigurado ka ba? Tanong ng Mountain Guardian Elder, hindi nangangahas na paniwalaan ito. Pagpapatibay ng alagad, muling tumingin kay Ye Zuan ang outer sect disciple. May impresyon pa rin siya kay Ye Zuan, ngunit ang figure ng huli ay medyo mas malakas at mas matangkad kaysa dati. Ikaw ba talaga si Ye Zuan mula sa pamilya Ye sa Lianian City? Ang Mountain Guardian Elder ay hindi pa rin naniniwala dito, dahil sa dalawang maikling buwang ito, si Ye Zuan ay direktang nakalusot mula sa unang bahagi ng ika-4 na antas ng Martial Dao hanggang sa unang yugto ng ika-8 antas ng Martial Dao. Mayroong kabuuang 11 kaharian dito, at sa karaniwan, ito ay isang maliit na kaharian tuwing 6 na araw. Ito ay simpleng hindi maisip. Elder, narito kaya ang brat na ito para palitan ang iba? Tanong ni Ye Zuan. Imposible para sa isang henyo sa ika-8 yugto ng Martial Dao na palitan ng isang tao sa ika-4 na yugto ng Martial Dao na makarating sa Shattering Cloud Sect. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong tulad ni Ye Zuan ay lubos na aalagaan saan man siya magpunta. Nagpatuloy ang pagtatanong ng Guardian Elder, kung gayon paano ka nakalusot mula sa 4th realm hanggang sa 8th realm sa loob ng 2 buwan. Tungkol sa tanong na ito, nakaisip na ng dahilan si Ye Zuan. Kung tutuusin, hindi naman niya maihahayag ang kakayahan niyang makalusot. Agad niyang ipinaliwanag, ang brat na ito ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon habang nagsasanay sa 18 mountain ranges ng Lianian, kaya 18 bulubundukin ng Lianian. Nang marinig nila ang tungkol sa lugar na ito, ang mga tao sa paligid ay nagsiwalat ng mga pagpapahayag ng kaliwanagan. Naging sanhi ito ng medyo naguguluhan si Ye Zuan. Maraming kakaibang bagay daw ang nangyari sa 18 mountain ranges ng Lianian kamakailan. Maraming demonyong hayop na may suot na kristal na palawit na gumagalaw. Parang nakakuha ka ng maraming kristal tapos bumili ka ng elixir para makalusot. Dahan-daang sabi ng Guardian Elder. Nang marinig ito, ang mga nakapaligid na disipulo ay nagsiwalat ng masamang tingin. Dahil talagang gumamit si Ye Zuan ng mga elixir para makalusot. Ibig sabihin isa lang siyang paper tigre. Suck, I thought that he was a super genius. It turns out that he is just a paper tiger. Using elixirs to break through is just a temporary show of power. He will suffer in the future. Nabalitaan ko na may isang senior brother na patuloy na gumagamit ng elixir para makalusot. Sa huli, ang kanyang cultivation base ay naging unstable at ang kanyang mga meridian ay nasira, na naging sanhi ng kanyang lakas upang bumalik. Gayun din, maraming mga disbentaha sa paggamit ng mga elixir upang masira ang base ng paglilinang ng isang tao. Ang ilang mga tao ay dumanas pa ng chi deviation sa panahon ng paglilinang at nawalan ng malay. Sa huli, tumalon sila sa isang balon at namatay. Nagsimulang magbulungan ang mga alagad. Mula sa unang pagsamba hanggang sa kasalukuyang paghamak, ang pagbabago ay napapanahon. Ang senior sister Guan na iyon ay orihinal na nabigla sa talento ni Ye Zuan, kaya naman hindi siya kumilos. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ng matanda na tagapag-alaga, ipinakita niya ang parehong ekspresyon ng mga tao sa paligid. Dahil nandito ka para mag-ulat, sige. Gayunpaman, kailangang ipaalala sa iyo ng matandang ito na dapat mong itigil ang paglilinang ng ganito sa lalong madaling panahon. Kung hindi, sisirain mo lamang ang iyong sarili. Isang tao, dalhin mo siya upang kunin ang kanyang uniforme. Pagkatapos magsalita ng Guardian Elder, tumalikod siya at umalis. Lumalabas na hindi nila naiintindihan ang lahat kay Ye Zuan. Nais ding magpaliwanag ni Ye Zuan, ngunit nang makita niya ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid, nag-alinlangan siya. Ito ay dahil hindi niya maipaliwanag na siya ay naglilinang ng normal o gumamit ng mga elixir. Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Magsisimula muna ako bilang isang panlabas na disipulo. Sa anumang kaso, malapit na akong ma-promote sa inner sect, naisip ni Ye Zuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, pagkaalis ng Guardian Elder, nagkatinginan sina Senior Brother Lu at Senior Brother Ning at sumugod kay Ye Zuan. Brat, tapos ka na this time. Flop, flop. Silang dalawa ay sinipa ni Ye Zuan.
Ang mga tao sa paligid ay nagsiwalat ng mga nakikiramay na ekspresyon. Hindi sila nakiramay sa dalawang nangungunang 10 alagad ng sekta, ngunit kay Yesuan. Kadadating lang ni Yesuan at na-provoke na niya ang 2 tao. Tsaka sobrang yabang niya kahit wala naman siyang totoong kakayahan. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga hinaharap na araw ay hindi magiging madali. Kabanata 57. Ang ika-8 yugto ng Marshall Path ay tiyak na numero 1 eksperto sa Liaoning City. Gayunpaman, sa Shattering Cloud Sect, marami sila. May iilan pa nga sa kanila sa nakababatang henerasyon. Bago ang edad na 25, ito ay ang pangunahing oras para sa isang tao na magsanay ng martial arts. Ito ay dahil ang mga meridian ay hindi naayos sa panahong ito, kaya mas mabilis ang paglilinang. Pagkatapos ng edad na 25, bumagal ang paglilinang. Sa makatuwid, nang makapasok si Yesuan sa ika-8 yugto ng Marshall Path sa loob ng 2 buwan, hindi ito nagulat sa maraming tao. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, umasa si Yesuan sa isang malaking bilang ng mga elixir. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Yesuan, bahagyang lumuwag ang mga kilay ni Senior Sister Guan. Gayunpaman, nang makita niya ang 2 dirty figure na sumugod sa kanya, agad siyang sumimangot at tumalikod para umalis. Dinala ng deacon ng Shattering Cloud Sect si Yesuan para tanggapin ang uniforme ng panlabas na disipulo. Pagkatapos, inatasan niya si Yesuan ng bahay. Ay sayang naman, akala ko super genius ka. Hindi ko inaasahan na aasa ka sa maraming elixir. Masyado kang hindi matalino. Dapat ay nag-ipon ka ng napakaraming kristal. Ang isang unti-unting pag-ikot ay ang paraan upang pumunta. Panipi, ang deacon ng Shattering Cloud Sect ay umiling at umalis. Damn, a super genius is being buried. I should think about how to attract attention. Nanatili si Yesuan sa kanyang patio at nagmuni-muni. Bigla niyang naalala na may rangkang ang outer sect ng Shattering Cloud Sect. Hanggat nasa top 10 siya kada buwan, ma-promote siya sa inner sect. Sa oras na iyon, magagawa niyang hamunin ang panloob ng mga disipulo ng sekta. Hoy, ilang araw na lang ang natitira ngayong buwan. Ipaglalaban ko ang daan patungo sa tuktok ng panlabas na sekta. Naisip ni Yesuan. Diretso niyang sinuot ang kanyang sapatos at naghilamos ng buhok. Ayaw niyang isipin ng iba na isa siyang country bumpkin. Pagkatapos noon, naglakad-lakad siya sa Shattering Cloud Sect. Nagtanong siya tungkol sa ilang lugar at nagmamadaling lumapit. Pumunta muna siya sa lugar kung saan nag-apply ang Shattering Cloud Sect para hamunin ang outer sect disciple. Ano, gusto mong hamunin ang panlabas na alagad ng sekta? Ano pangalan mo? Isang deacon ng Shattering Cloud Sect ang nagtaas ng ulo. Kaka-report ko lang ngayon. My name is Yesuan. Iniulat ni Yesuan ang kanyang pangalan. Tiningnan din ng deacon ang libro, ngunit hindi mahanap ang pangalan ni Yesuan. Sa makatuwid, sinabi niya, hindi pa na-update ang iyong pangalan. Hintayin mo itong ma-update. Medyo walang magawa si Yesuan. Pagkatapos tumingin sa paligid, lihim siyang naglabas ng isang pilak na papel na nagkakahalaga ng 10,000 tael ng pilak at sinabing, Senior brother, pwede ka bang gumawa ng exception? Sumulyap sa kanya ang deacon ng Shattering Cloud Sect, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Anong klaseng tao ako sa tingin mo? Hindi bababa sa 30,000 tael ng pilak. Panipi, fuck. Nagmura si Yesuan sa kanyang puso. Gayunpaman, ang 30,000 taels ay isang patak lang sa balde para sa kanya. Agad siyang naglabas ng isa pang 40,000 tael ng pilak at palihim na iniabot. Haha, ang taas talaga ng EQ ni Junior Kuya. Mabilis na iniligpit ng deacon ng Shattering Cloud Sect ang mga pilak na papel. Pagkatapos idagdag si Yesuan sa libro, tinanong niya, Junior brother, hamunin mo ba talaga ang number 1 outer sect disciple? Tuldok 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 tuldok. Sigurado ka, ang mga alagad ng panlabas na sekta ay nasa tuktok ng ika-6 na yugto ng Marshall Path. Magiliw na paalala ng deacon ng Shattering Cloud Sect sa kanya. Don't worry, kaya ko naman. Muling tumanggaw si Yesuan. Anong klaseng biro ito? Maaari pa siyang pumatay ng tao sa ika-8 yugto ng Marshall Path. Bakit siya matatakot sa isang tao sa ika-6 na yugto ng Marshall Path? Sige, I'll register it for you. Kailan mo gustong mag-challenge?
Ang deacon ng Shattering Cloud Sect ay hindi masyadong nagsalita at nagtanong muli. As soon as possible, best kung ngayon, sabi ni Yezuan. Ngayon, siya ay nagdulot ng kaguluhan sa harap ng sekta, ngunit ito ay pinigilan. Siyempre, gusto na naman niyang magkagulo. Sige, pumunta ka sa challenge arena at maghintay. Ipapaalam ko kay Junior Brother Q. Nang marinig ito, nagpasalamat si Yezuan sa deacon at umalis. Tinanong niya ang direksyon ng challenge arena at sumugod. Mayroong libu-libong outer sect na mga disipulo sa Shattering Cloud Sect. Upang makakuha ng unang lugar sa panlabas na sekta, tiyak na mayroon siyang ilang mga kasanayan. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Yezuan. Hindi nagtagal, dumating ang ilang mga alagad sa labas ng sekta sa challenge arena. Kasama nila ang diakono. Ikaw ang gustong hamunin ako. Tanong ng isang outer sect disciple na makapal ang kilay. Ako yun, walang pakialam na sagot ni Yezuan. Ang kulit mo talaga, wasting my time. Bilasan mo na at pumunta ka na sa arena. Kailangan ko pang magtanim. Hindi pa nakikita ng outer sect disciple na ito si Yezuan, kaya naisip niyang naghahanap ng gulo si Yezuan. Ang deacon ng Shattering Cloud Sect na nagparehistro kay Yezuan ay ang judge. Si Yezuan at ang outer sect disciple na ito ay magkasamang umakyat sa arena. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nagulat din ang diakono. Nakita niya na ang outer sect disciple ay direktang sinampal ni Yezuan palabas ng arena. Natalo siya. Anong nangyayari? Napakurap na lang ako. Paanong lumipad palabas ng arena si Senior Brother Q? Nanlaki ang mga mata ng mga alagad na sumunod sa kanila. Nakita ko si Senior Brother Q na sinampal palabas ng arena. Paano ito posible? Si Senior Brother Q ay nasa tuktok ng ika-6 na yugto ng martial path. Siya ay walang kapantay sa ika-6 na yugto ng martial path. Paano siya masampal palabas ng arena? Sa sandaling ito, ang deacon ng Shattering Cloud Sect ay nag-react at inihayag, Yezuan ang nanalo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Yezuan. Natatakot siya na naabot na niya ang ika-7 yugto ng martial path. Gayunpaman, wala siyang narinig na malaking pamilya na nagpadala ng kanilang mga disipulo sa Shattering Cloud Sect kamakailan. Matapos makuha ang tagumpay, lumabas si Yezuan sa arena nang hindi lumingon at nagmamadaling umalis. Natigilan ang outer sect disciple na sinampal palabas ng arena. Kung si Yezuan ay hindi nakasuot ng outer sect disciple robe, iisipin niya na may dumating na inner sect disciple para maghanap ng problema sa kanya. Katulad noon, si Yezuan ang nakakuha ng unang pwesto sa panlabas na sekta. Sa kasamaang palad, walang gaanong tao na dumating para manood. Medyo failure ang momentum niya. Hindi ito gagawin. Kailangan kong maakit ang atensyon ng mga nakatataas. Kung hindi, kung ang City Lord of the Million Gold City ay magpapadala ng mga tao sa Shattering Cloud Sect, ang aking kasinungalingan ay malalantad. Medyo nag-alala si Yezuan. Kung malantad ang kanyang kasinungalingan, nasa panganib ang Lianian City. Forget it. Pupunta muna ako sa Martial Arts Pavilion at ibebenta ko ang martial arts ko. Nag-isip sandali si Yezuan at naglakad patungo sa Martial Arts Pavilion. Ang kanyang martial arts ay medyo bihira. Hindi bababasa, hindi sila lumitaw sa Million Gold City. Dapat niyang ibenta ang mga ito sa magandang presyo sa Shattering Cloud Sect. Ang Frost Feast, Exploding Star Arrow, Chaotic Star Arrow, Netherworld Steps ay lahat ng 7th grade martial arts. Idinagdag sa ilang ika-6 na baitang martial arts, tinansya ni Yezuan na maaari niyang ibenta ang mga ito ng hindi bababa sa 50 milyong tael ng pilak. Gayunpaman, minamaliit niya ang pagiging black-hearted ng Shattering Cloud Sect. Ang kanyang martial arts ay nabili lamang ng 30 milyong tael ng pilak. Nagpatupad ng point system ang Shattering Cloud Sect. Ipinagpalit ni Yezuan ang 30 milyong tael ng pilak ng higit sa 3,000 puntos. Pagkatapos ay bumili siya ng ilang makalangit na kayamanan at banal na sandata upang ubusin. Nadagdagan na naman ang kanyang lakas. Kabanata 58, Damn it, after breaking through to the 8th level of the martial path, the experience points needed are too much. I estimate that I'll need another 70 to 80 million or even 100 million. Si Yezuan ay bahagyang walang magawa, ngunit sa pagkakataong ito,
nakakuha siya ng isa pang 30 puntos ng DevR points. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang mga ito. Sa halip, iniligtas niya sila. Biglang sumulpot sa kanyang isipan ang isang flash ng inspirasyon. Nag-isip siya ng isang mahusay na paraan upang maakit ang atensyon ng iba. Dahil na-provoke ko na ang mga alagad ng Inner Sect, bakit hindi ko direktang ipaglaban ang daan patungo sa Inner Sect? Magtatayo ako ng arena at hamunin ang lahat ng elite ng Inner Sect. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Simula nang sumanib siya sa 100 Beast Bloodline, naging marahas na siya. Marahil ito ay dahil kay Zhu Qingqing. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang pakikipaglaban sa kanyang daan patungo sa panloob na sekta ay isang magandang ideya. Ito ay dahil ang mga mentor at elder ng Shattering Cloud Sect ay pawang mga Inner Sect disciples. Kaagad, sumugod siya sa Inner Sect. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang mga alagad ng panlabas na sekta ay hindi pinahihintulutang pumasok sa panloob na sekta. Gayunpaman, ang ilang mga panloob na disipulo ng sekta ay nakahanap ng mga panlabas na disipulo ng sekta upang magsagawa ng mga gawain, kaya ang panuntunang ito ay unti-unting nakalimutan. Pumasok si Yezuan sa panloob na sekta. Sa isang sulyap, nakita niya ang isang grupo ng mga disipulo na nakasuot ng panloob na damit ng sekta. Ang kanilang lakas ay nasa ikapitong antas ng martial path. Mayroong libu-libong outer sect na mga disipulo sa Shattering Cloud Sect. Gayunpaman, mayroon lamang 200 mga disipulo sa loob ng sekta. Bawat buwan, 10 alagad ng panlabas na sekta ang itataas sa panloob na sekta. Kasabay nito, ang 10 mas matandang Inner Sect na disipulo ay aalis sa Shattering Cloud Sect o magiging mga deacon ng Shattering Cloud Sect. Sa makatuwid, ang bilang ng mga alagad ng panloob na sekta ay napanatili sa humigit kumulang 200. Matapos makapasok sa Inner Sect, dumiretso si Yezuan sa martial arts field ng Inner Sect. Sa panahong ito, napakasigla ng larangan ng martial arts. Sa pagtingin sa 12-dosenang mga figure sa larangan ng martial arts, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili, sok. Dahil gusto kong gumawa ng eksena, gagawin ko itong malaki. Naglakad siya papunta sa martial arts field at biglang sumigaw, lahat ng Inner Sect. Disciples, makinig kayo. Ako, Yezuan, naghahanap ng pagkatalo. Ang kanyang boses ay napakalakas at malinaw. Ito ay pinalakas ng espiritual na kapangyarihan. Halos kalahati ng mga disipulo ng panloob na sekta ang naririnig ito. Nang marinig ng mga alagad ng panloob na sekta sa larangan ng martial arts ang dagandong na ito, tumigil sila sa kanilang ginagawa at lumingon ang kanilang mga ulo upang tumingin. Sa oras na ito, malakas na inulit ni Yezuan ang kanyang mga salita. Sa pagkakataong ito, siya na ang pinagtutuunan ng pansin. Baliw ba ang taong ito? Isang alagad ng outer sect ang nangangahas na manggulo sa inner sect. I think he's really crazy. Hindi ba niya alam na kahit ang pinakamahina na inner disciple can sweep through the outer disciples? Idiot! Ang mga panloob na disipulong ito ay walang pakialam at nagpatuloy sila sa pagsasanay. Mayroong ilang mga disipulo sa inner sect na mas malapit sa pasukan ng martial arts field. Nagtipon silang lahat at naghanda para turuan ng leksyon si Yezuan. Brat, sinapian ka ba ng demonyo? Umalis ka na dito, panipi. Nang marinig ang pag-uusap, nilingan ni Yezuan ang kanyang ulo at ngumuso, gusto mong magsisigaw ako. Magdedepende iyan sa iyong lakas. Anong yabang? Scram! Isang inner disciple ang sumugod nang hindi hinugot ang kanyang espada, naghahanda na papaypayan si Yezuan palabas ng training field. Ang ilang mga tao sa gilid ay nagsiwalat din ng mga ekspresyon ng Schadenfreude. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanilang mga ekspresyon na hindi ngiti ay biglang tumigil. Nakita nila na ang panloob na disipulo na sumugod ay madaling itinumba ni Yezuan at pagkatapos ay tumapak sa ilalim ng kanyang paa. Sino pa ba? Sigaw ni Yezuan. Biglang tumahimik ang martial arts field. Ang mga disipulo ng inner sect na hindi nag-isip tungkol dito ay muling lumingon. Bawat isa ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. Anong nangyayari? Hindi nila naiintindihan ang sitwasyon. Isang alagad ng outer sect ang nakatapak sa isang disipulo ng inner sect. Ano ang nangyayari? Nililigawan mo si kamatayan. Matapos makita na ang kanilang kasama ay itinumba ni Yezuan, 2 tao din ang sumugod.
Gayunpaman, ang kanilang lakas ay kapantay ng taong nasa ilalim ng paa ni Yezuan, kaya madali silang natamba ni Yezuan. Umalis ka na dito. Sinipal ni Yezuan ang bawat isa sa kanila palabas ng martial arts field. Ang tatlong taong ito ay pawang mga disipulo ng inner sect sa unang bahagi ng 7th realm ng martial path. No wonder you dare to make trouble in the inner sect. It turns out that you have some skills. Let me take you on. Isang boses ang lumipad. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang binata na naglalakad palabas sa gilid. Middle stage 7th realm of the martial path. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Hindi na hinintay ng binata ang tugon ni Yezuan at dumiretso sa kanya. Mountain Splitter Feast. Magwala ka. Sa pagharap sa pag-atake ng kanyang kalaban, sinalubong din ni Yezuan ang suntok ng kanyang kalaban na may isang suntok. Bang! Nagbanggaan ang dalawang kamao, at isang shockwave ang dumaan. Pantay-pantay ang tugma nilang dalawa. Sa pagkakataong ito, buong lakas ding sumuntok si Yezuan. Gayunpaman, hindi siya gumamit ng 7th realm martial art, ngunit ang barbaric bull charge ng back connecting fist, isang level 2 martial art. Anong nangyayari? Hindi ba yan ang back connecting fist, isang level 2 martial art? Oh my God, gamit ang isang level 2 martial art para harangan ng isang level 7 martial art. Gaano kalakas ang batang ito? Hindi kaya sinasanay na niya ang kanyang katawan mula pa noong bata pa siya at may kakaibang pangangatawan. Habang gulat na gulat pa rin ang mga tao sa paligid, biglang sumipa si Yezuan at pinalipad ang inner sect disciple. Lumapag siya sa labas ng martial arts field. Wala ni isa sa inyo ang makakalaban. Sino pa ba dyan? Malakas na sigaw ni Yezuan. Ang yabang na bata, lahat, sama-samang umatake. Kaagad-agad, nagmadaling lumabas ang ilang mga disipulo sa loob ng sekta. Bagamat hindi etikal na ay bully ang kabataan gamit ang mga numero, hindi mapag-aalinlanganan ang lakas ni Yezuan. Kung hindi sila aatake, ang buong panloob na sekta ay mawawalan ng mukha. Tatluha, good timing, sigaw ni Yezuan at mabilis na sumugod. Ang kanyang 100 Beast Bloodline at Wind Chasing Leopard Bloodline ay nagbigay sa kanya ng hindi pangkaraniwang bilis. Kasama ng level 7 martial art, Netherworld Steps, walang makakahabol sa kanya. Bang! 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 Ilang muffled sound ang umalangaw. Walang exception, lahat ng tatlong inner sect disciples ay pinaalis ni Yezuan sa larangan ng martial arts. 1-on-1, nanalo si Yezuan. 1-on-2, nanalo din si Yezuan. Gayunpaman, sa isa laban sa tatlong sitwasyon, nanalo pa rin si Yezuan. Ang lakas niya ay tinakot na ang lahat ng naroroon. Tumingin si Yezuan sa paligid at sinabing, hindi ito masaya. Kayong lahat, lumapit sa akin. Damn it, masyadong mayabang ang batang ito. Lahat, sama-samang umatake at bugbugin. Patayin mo siya, o mawawalan tayo ng mukha sa inner sect. Pumunta ka. Napukaw na ni Yezuan ang galit ng publiko. Lahat ay sumugod sa kanya. Mayroong 12-dosenang mga tao. Hahaha, lumaban tayo sa puso natin. Pagkatapos sumigaw, sumugod si Yezuan sa karamihan. Siya ngayon ay nakikipaglaban sa isa laban sa marami. Ang grupong ito ng mga alagad ng panloob na sekta ay nasa 7th realm ng martial path. Ang ilan ay nasa maagang yugto, habang ang iba ay nasa gitnang yugto. Bagamat ang ilan sa kanila ay nasa gitnang yugto ng 7th realm tulad ni Senior Brother Ning, iba ang kanilang lakas. Si Senior Brother Ning ay nasa ika-10 sa inner sect. Sa one-on-one na sitwasyon, hindi maraming tao ang makakatalo sa kanya. Gayunpaman, madali siyang natalo ni Yezuan. Umasa si Yezuan sa kanyang bilis. Bang! 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 Kabanata 50. Sa ilang paghinga lamang, 10 sa mga disipulo ng panloob na sekta ang bumagsak. Wala pang 10 segundo, 20 alagad ng panloob na sekta ang bumagsak. Makalipas ang 1 minuto, lahat ay nakahiga sa larangan ng martial arts, sumisigaw sa matinding paghihirap habang umaagos ang alikabok sa hangin. Sup, wala ni isa sa inyo ang makakalaban. Si Yezuan ay nakatayo sa gitna na may masamang tingin sa kanyang mukha. 57 tao ang kanyang binilang dito. Ngayon lang, 57 siyang lumaban mag-isa. Gayunpaman, nanalo pa rin siya sa ilalim ng gayong mga kalagayan.
Marami ng tao ang nagtipon sa labas ng martial arts field, kasama na ang mga itinapon ni Yezuan. Matapos masaksihan ang lakas na lumalaban sa langit ni Yezuan, ang mga taong ito ay mabilis na umatras. Walang nang ahas na pumasok sa larangan ng martial arts. Sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumipad mula sa malayo, na naging sanhi ng pag-atras ng mga taong ito sa gulat. Sinimulang itapon ni Yezuan ang mga disipulong nahulog sa larangan ng martial arts. Oh my God, mahigit 20 metro ang layo niya sa isang kamay. Tao pa ba siya? Nakakatakot naman. Baka halimaw siya sa anyo ng tao. Bilasan mo, ipaalam mo sa ibang mga nakatatandang kapatid. Nagkatinginan ang mga tao sa labas ng martial arts field. Sa sandaling ito, 12 ng tao na ang nagtipon sa labas ng martial arts field. Bilang karagdagan sa mga hindi pa itinapon sa larangan ng martial arts, mayroon ng higit sa 100 tao. Kailangang malaman ng isa na mayroon lamang 200 tao sa buong Shattering Cloud Sect. Wala pang 2 minuto, nalinas na ang buong martial arts field. Maliban kay Yezuan, walang iba. I've booked this martial arts field. Kung gusto mong pumasok, dadaan ka muna sa akin. Nang ang boses ni Yezuan ay nahulog sa pandinig ng lahat, ang parehong pag-iisip ay dumaan sa kanilang isipan ng sabay-sabay. Masyadong mayabang ang batang ito. Gayunpaman, may karapatan siyang maging mayabang. Sino dito ang makakalaban ng 57 mag-isa? Marahil kahit ang numero 1 nakatatandang kapatid sa panloob na sekta ay hindi ito magagawa. Not to mention the number 1 in the inner sect, even those experts who had already been deacons of the Shattering Cloud Sect ay hindi magawa. Pagkatapos ng lahat, ang listahan ng ranggo ng panloob na sekta ay nagtala lamang ng mga henyo na 20 taong gulang pababa. Sa katunayan, bago magsalita si Yezuan, maraming tao na ang nagpunta upang mag-imbita ng mga eksperto mula sa panloob na sekta. Sa makatuwid, ang layunin ni Yezuan sa pagkakataong ito ay maaaring ituring na bahagyang nakamit. Hanggat binubugbog niya ang numero 1 disipulo ng inner sect, sisikat siya. Kapag dumating ang oras na iyon, matatakot pa ba siya na hindi maakit ang atensyon ng mga matatanda ng Shattering Cloud Sect? Terra, magdala ka pa ng makakalaban. Si Yezuan ay lihim ding inaabangan ito. Kahit na ang bloodline ng Wind-Chasing Leopard ay hindi mahal, ito ay lubos na matipid. Sa mundo ng martial arts, ang bilis lang ang hindi matatalo. Hanggat siya ay sapat na mabilis at sapat na malakas, maaari niyang talunin ang lahat. Si Yezuan lang ang nasa martial arts training grounds. Sa labas ng martial arts training grounds, mahigit 100 disipulo ng inner sect ang nagtipon. Hindi nagtagal, lumabas ang ilang figure mula sa karamihan. Ito ang ika-7, ika-8, at ika-9 na alagad ng panloob na hukuman. Magiging magandang palabas ito, may nakakilala sa kanilang tatlo. Ang ika-6 sa inner sect ay si Senior Brother Lu. Siya ay nasa tuktok ng ika-7 yugto ng martial path, ngunit pagkatapos nito, ang lahat ay nasa gitnang yugto ng ika-7 yugto. Sa madaling salita, ang tatlong taong ito ay nasa parehong yugto din. Gayunpaman, silang tatlo ay nagawang tumayo mula sa 12 ng middle stage 7th stage martial path disciples. Talagang pambihira ang kanilang lakas. Anak, isa ka lang outer sect disciple. How dare you make trouble in the inner sect? Are you tired of living? Malamig na sabi ng isang mahabang buhok na binata. Kung gusto mong mag-away, mag-away ka. Cut the crap. Sabay kayong lumapit sa akin na tatlo. Walang pakialam si Yezuan. Hindi niya akalain na iba ang tatlong taong ito sa mga taong nabugbog niya kanina. Ang yabang na bata, Junior Kuya Chen, Junior Kuya Lin, sabay na tayo. Narinig ng mahabang buhok na binata ang lakas ni Yezuan, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Okay, tumanggo naman ang dalawa at inilabas ang kanilang mahahabang espada. Sabay-sabay na lumabas ang tatlo. Gayunpaman, nakagawa pa lang sila ng ilang hakbang nang si Yezuan ay nagwalas na sa harapan nila. Pagkatapos, bawat isa sa kanila ay naghagis ng suntok at pinalipad sila. Ingat! Umatras ang mga tao sa labas ng martial arts training grounds. Walang nang ahas na hulihin sila. Flop! Malakas na bumagsak ang tatlo sa lupa at napasigaw sa sakit. Masyado kayong mahina. Tumawag ng mas makapangyarihang tao. Malamig na sabi ni Yezuan.
Ang laking bibig. Hindi ako naniniwala. Junior Kuya Chen, Junior Kuya Lin, tayo ulit. Sabi ng mahabang buhok na binata at muling nagmamadaling lumabas. Gayunpaman, silang tatlo ay pinalipad muli ni Yezuan. Sino ang alagad ng panloob na sekta? Paano ang bilis ng taong to? I'm afraid he's almost catch up to the instructor. At saka, sobrang nakakamangha ang lakas niya. Madali niyang pinalipad ang mga tao ng mahigit 20 metro. Nasaan si Senior Kuya Zong? Bakit wala pa sila? Hindi ba matagal nang lumabas si Senior Brother Zong para mag-training? Hindi pa siya bumabalik. Ang Senior Brother na si Zong na pinag-uusapan ng grupo ng mga Inner Sect Disciple ay ang kasalukuyang number 1 Inner Sect Disciple, si Zong Yang, na nasa gitnang yugto ng ikawalong yugto ng martial path. Bilang karagdagan, ang ikalawa, ikatlo, at ikaapat na mga disipulo ng panloob na sekta ay nasa ikawalong yugto din ng landas ng militar. Ito ang huling dalawang dayami sa mga puso ng mga disipulo sa loob ng sekta. Kung matalo man ang 4 na taong ito, talagang mawawalan ng mukha ang panloob na sekta. Ang marangal na panloob na sekta ng Shattering Cloud Sect ay natalo ng isang Outer Sect disciple. Paano sila maglilinang dito sa hinaharap? Nandito na sila. Nandito ang tatlong Senior Brothers. Tumabi ang mga tao para gumawa ng landas. Pagkatapos, dumating ang tatlo pang binata. Narinig ko na may isang Outer Sect disciple ang pumunta sa Inner Sect namin para manggulo. Akala ko may nagkalat ng chismis, pero hindi ko inaasahan na totoo ito. Sabi ng isang napakagwapong binata, pagkatapos ay tumalikod at nagtanong, Junior Brother Ho, natalo rin kayong tatlo. Napahawak ang mahabang buhok na binata sa kanyang dibdib at tumango, Senior Brother Wo, napakalakas ng batang ito. Tayong tatlo ay walang laban sa kanya. Idinagdag ng isang tao sa gilid, Senior Brother Wo, natalo lang tayo ng batang ito ng mag-isa. Senior Brother Wo, kailangan mong mag-ingat. Ano? Nang marinig niya ang mga katagang ito ay nabigla rin ang gwapong binata. Isang tao ang humamon sa 12-dosenang tao. Kahit siya ay hindi niya kayang gawin ito, tama ba? This guy is quite capable. Junior Brothers, parang kailangan nating lumaban ng magkasama. Sabi ng gwapong binata sa dalawang katabi. Okay, tumango rin ang dalawa sa tabi niya. Hindi man sila naniniwala, napakaraming tao ang naruroon. Imposibleng magsinungaling silang lahat, tama ba? Bukod dito, napakaraming tao ang naruroon. Karamihan sa kanila ay nasugatan at marumi ang kanilang mga damit. Tila nakipag-away sila. Mas mabuti nang maging ligtas kaysa magsisi, baka magkagulo ka. Inakay silang dalawa ng gwapong binata sa larangan ng martial arts. Ako si Wo Yuan. Pwede ko bang tanungin kung sino ka? Kinuyam ng gwapong binata ang kamao at nagtanong. Yes Zuan. Nang marinig ni Wo Yuan ang pangalang ito, nag-isip siyang mabuti sa kanyang puso, ngunit wala siyang maalala. Kaya't muli siyang nagtanong, dahil may kakayahan si Junior Brother, bakit isa ka pa ring alagad sa labas ng sekta? Hehe, ngayon lang ako nag-report. Kabanata 60. Nang makitang walang intensyon si Yezuan na magsalita ng walang kaparirikan, bahagyang tumango si Wo Yuan at sinabing, kung ganoon, Junior Brother, mag-ingat. Fang! Nang matapos siyang magsalita ay may narinig siyang mahinang tunog. Kasabay nito, nagmamadaling lumabas si Wo Yuan na parang cheetah. Ganon din ang ginawa ng dalawa pa. Rango 8 diskarte sa paggalaw, Stormy Thunder Steps. Bulalas ng isang tao sa labas ng arena. Ang isang rank 7 na pamamaraan ng paggalaw ay napakabihirang. Karamihan sa mga disipulong naruroon ay mayroong rank 6 na pamamaraan ng paggalaw. Iilan lang ang may rank 7 movement technique. Para naman sa isang rank 8 movement technique, malamang na itong tatlong henyo lang na nakalusot sa ikawalong yugto ng martial path ang nakakaalam nito. Ang bilis ng tatlong tao ay napakabilis, halos makahabol kay Yezuan na gumamit ng rank 7 na movement technique. Gayunpaman, mayroon na ngayong mahigit 100 beast. Bloodline si Yezuan sa kanyang katawan. Shoo! Gumamit din si Yezuan ng ranggo ng 7 martial arts para salubungin sila. Ngayon, ang tatlong taong ito ay nasa ikawalong antas ng martial path. Bukod dito, mayroon silang kalamangan sa mga numero, kaya kailangang maging seryoso si Yezuan. Nagmamadaling kamay ng kulog, 1000 splitting leg, soul chasing slash. Ang tatlong tao ay pawang gumamit ng kanilang pinakamahusay na martial arts,
na ang lahat ay rank 8 martial arts. Itong tatlong taong ito ay dapat na mga tunay na alagad ng ilang elder o mentor. Lahat sila ay may alam sa rank 8 martial arts. Palihim na sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Malungkot ang mukha niya. Matapos makaiwas sa dalawang pag-atake, mabilis siyang nagpakawala ng suntok. Frost Kamao, Zizi, Kotcha, nagbanggaan ang kamao ni Yezuan at ang Russian Thunder Hand ni Wu Yuan. Ang dalawang espesyal na puwersa ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang Russian Thunder Hand na ito ay may bakas ng paralyzing effect, at ang flowing Frost Fist ay talagang nagyelo. Ang dalawang tao ay hindi inaasahang magkatugma. Talagang makapangyarihan ang rank 8 martial arts. Parang hindi ako makakasalubong ng puwersa ng puwersa. Si Yezuan ay pinawisan din ng malamig. Kung wala siyang 100 beast na bloodline, ang paglipat na ito ay nabali ang kanyang kamay. Kasabay nito, labis ding nagulat si Wu Yuan. Dahil sa kasalukuyang inner sect, tanging ang numero 1 inner sect disciple, si Zongyang, ang makakagawa ng hakbang na ito. Kunin mo ito. Sa bentahe sa mga numero, nagsimula silang tatlo sa pag-atake kay Yezuan. Hindi tayo pwedeng palibutan. Kailangan natin silang lusutan isa-isa. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Lumiwanag ang kanyang anyo nang makarating siya sa tabi ng kabataang may hawak na espada. Frost Fist. Halos hindi napigilan ng lalaking may hawak ng espada ang suntok na ito, ngunit sa sumunod na sandali, dumating ang isa pang suntok ni Yezuan. Boom! Dama po ang kamao ni Frost sa dibdib ng binata at pinalipad ito. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Kahanga-hanga ang pangangatawan ni Yezuan, at ang bilis ng kanyang pag-atake ay kasing bilis ng kidlat. Nang maglaslas ang kanyang kalaban gamit ang kanyang espada, madali niyang nailabas ang dalawang suntok. Gamit ang kalamangan na ito, siya ang unang nanakit sa isa sa kanila. Kunin mo ito. Isa pang kabataan na bihasa sa leg techniques ang sumalakay. 3 beses siyang sumipa sa isang iglap, ngunit lahat sila ay hinarang ni Yezuan. Dahil leg technique ito, sisipakan ko ang lower body mo. Si Yezuan ay sumipa at tinamaan ang nakatayong binti ng binata. Nawalan ng balanse ang binata at nagsimulang umindayog. Sinamantala ang pagkakataong ito, itinapon ni Yezuan ang isa pang Frost Fist. Ang pangalawa ay hinarap. Sa mga tuntunin ng bilis ng pag-atake, ang mga binti ni Yezuan ay mas mabilis kaysa sa kanyang mga kamao dahil siya ay may bloodline ng wind-chasing leopard. Gayunpaman, hindi pa siya natuto ng isang leg technique. Ngayon, si Wu Yuan na lang ang natitira sa tatlo. Nagmamadaling kamay ng kulog. Frost Kamao. Boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersang espiritual, at tuloy-tuloy na umalangaw ang mga tunog. Ang ikinagulat ng lahat ay nagsimulang magpalitan ng suntok sina Yezuan at Wu Yuan ng higit sa 10 segundo. Napakalakas ng tunog na para bang nauutol na kulog. Boom! 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 Nagpalitan ng suntok ang dalawa. Pareho silang nasa kalagitnaan ng yugto ng Martial Path 8th Realm. Si Wu Yuan ay gumagamit ng 8th grade martial arts technique, habang si Yezuan ay gumagamit ng 7th grade martial arts technique. Gayunpaman, ang pangangatawan ni Yezuan ay mas malakas kaysa kay Wu Yuan. Sa katunayan, siya ang nangunguna sa bawat suntok, kahit na ito ay maliit lamang. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang bahagyang kalamangan na ito ay nagsimulang lumago. Kotcha, biglang naramdaman ni Wu Yuan na may mali. Lumingalinga siya sa paligid at nakita niyang naka-freeze ang kanang kamao niya. Ay hindi, nanlaki ang mata niya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kamao ni Yezuan ay nasa kanya na. Bam! Si Wu Yuan ay ipinadala na lumipad ng mahigit 10 metro ang layo. Hiss! Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. 3 nakatatandang kapatid sa ika-8 antas ng martial daw ang aktwal na natalo ni Yezuan. Ito ay masyadong nakakatakot. Napakalakas niya. Kahit si Senior Brother Wu at ang dalawa pa ay hindi makakapantay sa kanya. Maihahalin tulad ba ang lakas ng taong ito kay Senior Brother Zong? Nakakalungkot na lumabas si Senior Brother Zong upang magsanay. Kung hindi, tiyak na lalaban siya sa taong ito ng 300 rounds. How fake? Hindi kilala ni Senior Brother Wu at ng dalawa pa ang batang ito, tama ba? Ang batang ito ay mukhang napakabata. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay hindi masama at siya ay napakalakas.
Siguro kung siya ay may asawa. Sa labas ng martial arts field, walang katapusang mga talakayan. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay nasa dulo na ng kanyang lubad si Yezuan. Ngayon lang, gumamit siya ng 7th grade martial art para makipaglaban kay Wu Yuan ng mahigit 10 segundo. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay ganap na naubos. Kung makakatagal pa ng ilang segundo ang kalaban niya, natalo na siya. Makapangyarihan talaga ang 100 Beast Bloodline. Walang epekto sa akin ang paralysis effect ng kalaban. Pinunasan ni Yezuan ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinimulang gamitin ang kanyang cultivation method para mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sabay tingin sa grupo ng mga tao sa pasukan ng martial arts field at lihim na nagsiwalat ng ngiti. Makapangyarihan talaga si Junior Brother. Aminado akong talo, sabi ni Wu Yuan na may kasamang fist sulot. Siya ay natalo sa pagpapasakop dahil kapag silang tatlo ay nagsanib puwersa, kahit ang numero 1 panloob na disipulo, si Zhong Yang, ay hindi sila kayang talunin ng ganoon kabilis. Gayunpaman, ginawa ito ni Yezuan. Bukod dito, siya ay isang antas na mas mababa kaysa kay Zhong Yang. Senior Brother Wu, nambobola mo ako. Sabi ni Yezuan na may kasamang fist sulot. Lumapit si Wu Yuan na may kamay sa kanyang dibdib at nagpatuloy, hindi ko alam kung paano nasanay ang pangangatawan ni Junior Brother sa ganoong antas. Hindi kaya si Junior Brother ay nagsasanay ng body refining cultivation method mula pa noong bata pa. Paraan ng paglilinang sa pagpapadalisay ng katawan. Hindi madalas marinig ni Yezuan ang pangalang ito, ngunit naiintindihan din niya. Ang paraan ng paglilinang sa pagpapadalisay ng katawan ay nangangailangan ng isang taong may malakas na kalooban na magsanay nito. Ito ay dahil sa panahon ng paglilinang, ang mga meridian ay patuloy na napunit at pagkatapos ay nag-aayos, kaya nagpapabuti ng pangangatawan ng isang tao. Gayunpaman, sa 100 martial artist, malamang nawala ni isang martial artist na nagpractice ng body refining. Oo, bata pa lang ako nagpa-practice na ako ng body refining. Tumango si Yezuan at umamin. Kung hindi niya ito maipaliwanag. So ganito. Tapos Junior Brother Ye, saan ka galing? Nanlin City kaya? Curious na tanong ni Wu Yuan. Nakikita niya na si Yezuan ay mas bata sa kanya ng ilang taon. Ang gayong mahuhusay na henyo ay talagang mula sa isang malaking lungsod. Ang Nanlin City na binanggit niya ay ang county city ng Nanlin County, na siya ring lungsod ng County King ng Nanlin.